Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Meron po tayo mga kapatid na ilang na siyang magbabahagi na kung ano po ang nadama nila mula sa ating Panginoong buhay. Amen po ba? Ang una ko pong tatawagin ay aking kapatid na Caps na mag-aalay po ng isang awitin para sa ating Ama, si Caps Magno Guevara. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Good morning po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat tinawagan akong muli dito sa banal na lugar na ito upang ako po ay mag-alay ng awit. Una sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo, at sa ating mga minamahal na alagad, choir, sa inyo mga tagasunod, mga pasyente, ang awit ko pong ito ay para sa ating lahat. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang, sa mga suliraning pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang, sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming pong salamat. Salamat po. Maraming pong salamat. Ang puso ko ay masaya magbuhat nang ikaw makilala. Ikaw na ang nangunguna
sa buhay ko ay ikaw na, O Diyos Ama. Nadi-discourage ako dun sa dalawa. Sorry po, sorry po. Matagal na kasi akong hindi kumakante. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil. At tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw ngaring buhay. Ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay. Hanggang sa huling itibok ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay. Hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Sa sobrang kagalakan, medyo nawawala si kapatid. Pero yun po ang kanyang kalakasan, ang maawitan po niya ang ating Panginoon sa tuwina. Ang susunod po magbabahagi ay isa pa rin pong Caps na si Agustin Binyas. Magandang umaga po sa gabing ito. Bayaan po ninyong umpisahan ko ang aking pagbabahagi sa paghingi ng paumanhin sa mga pagkakasala, mga kamalian kong nagawa sa maghapong ito. Ama, kung ano man po ang aking mga pagkakamali, bahala ka na po na ako'y patawarin. Hindi ko po akalain na ngayong gabing ito ay ako'y muling matawag na magbahagi sa inyo sa ating gusto ko pong magbigay galang sa ating pinakamamahal na Apo Conching, sa mga choir, sa IT, sa mga lahat ng mga alagad, sa mga kapwa ko Caps, mga tagasunod, mga pasyente, at lalong higit ay gusto kong magbigay pugay sa aking pinakamamahal na ina. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob po sa amin na siguro po ay niloob ng Ama na kami ay madako sa banal na dambanang ito.
Simula po nung kami magkasakit, nauna po ako sa aking kabiyak. Dito ko po natanto na ang kahiwagaan ng Panginoon ay tunay na walang katulad, walang kapara. Sapagkat sa pakikinig lang sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Apo Conching, ako po'y nagtataka kung bakit kung hindi man po ako nadama ko at nadama siguro ninyong marami sa mga inyo. Tayo ay nagtatamo ng katahimikan ng kalooban, kalakasan na kanyang pinagkakaloob, katatagan sa pagpapasya kung ano ang ating mga dapat gawin sa buhay. Sa oras-oras na ating ginagawa ay dapat ay ating pagtuunan ng pansin, na ating tamang pag-iisip. At kung hindi siguro sa paggagabay niya, ng ating Panginoon, siguro tayo ay maliliko ng landas at makagagawa tayo ng mga pagkakamali sa ating buhay. Bayaan po ninyong anyayahan ko kayo na ang pag-ibig sa ating kapwa sa tuwina ay maghari sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay iniibig ng ating Ama. Binibigyan tayo ng kalakasan, binibigyan tayo ng kagalingan kung tayo ay may karamdaman. Sa mga problema natin sa buhay ay ating nalulutas, idulog lamang po ng taimtim sa Kanya. Gusto ko rin pong magpasalamat sa aking butihing ina sapagkat kung hindi po gawa niya, siguro po ay ako ay wala sa inyong harapang ito. At ang isa ko pong ipinagpapasalamat, noong pong ako'y magdiwang ng aking karawan, last September 6, kinabukasan po ako ay hirang bilang isang CAPS. Sa pagkakahirang po sa akin, taos puso po ang aking pasasalamat sa puong Ama. Labis-labis po ang aking kagalakan na nadama sapagkat may tuturing kong lalong higit na mapagbubuti ko ang aking pananampalataya. Ang paniniwala ko sa Panginoon Diyos ay lalong magtutumibay. Nagbigay sa atin ng ating mga buhay na dapat nating ipagpasalamat. Lalo na yung ating mga pasyente na bagamat ay 100% kong igagarantiya ko sa inyo na magtumibay lang kayo. Ang pananalig po ninyo, idagdagan nyo. Ang pananampalataya sa Ama ay bigyan po ninyo ng higit na pagpapahalaga at 100% hindi nyo namamalayan, kayo ay gagaling sa inyong mga karamdaman. Maraming salamat. Isa lamang pong patotoo yan na dito po sa dambanang ito yung nasumpungan ng ating Panginoon sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching. Dito po siya nabuksan ng tuwiran at talaga namang nadama niya ng lubusan. Ang susunod nating magbabahagi ay ating kapatid na si Arlene Tobeo.
isang mapagpala at magandang umaga po sa gabing ito. Nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat muli po pinahintulot niya po na makapagbahagi po ako dahil noong mga nakaraan pong tinatanong ako ni Tita Ana upang mag-share, hindi po ako maka-oo dahil sa mga pagkakataon po na yon. Talagang hindi po ako karapat-dapat talaga na sa pakiramdam ko po talaga ang layo-layo. Hindi po talaga ako karapat-dapat man lamang na tumungtong po sa dambanang ito dahil po sa aking nararamdaman, doon nga po sa aking pinagdaraanan. Subalit napakabuti po ng Ama dahil po nung nakaraang anniversary, nung po kasing anniversary, October 19, yung pong ikalawang araw ng anniversary, napakabuti po ng Ama dahil kung paano po talaga damang-dama ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching kung may pinagdaraanan po tayo. Kapag po tayo po ay talagang dumudulog sa ating Ama, hindi man po tayo tuwirang mag-text o magsalaysay ng ating pinagdaraanan sa ating mahal na Apo. Talagang batid na batid po niya talagang ating pinagdadaanan. Tapos po nung October 19 po na yon, talaga pong talaga sabi nga ng mahal na Apo, gulong-gulo na po yung isip ko. Talaga sabi nga, talagang litong-lito na. Napakabuti po ng Ama dahil po nung araw po na yon, talaga pong yung banal na mensahe po talaga nung novena na yon, talaga pong damang-dama ko po talaga ang pangungusap ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, na talaga pong tumugon po doon po sa mga dapat kong gawin. At ang pinagpapasalamat ko po, dahil di ba pag naghahagis ng candy, yung po mga candy nakukuha natin, may mga meaning po kasi yan eh. Tapos nung paghagis po ng mahal na Apo, ang nakuha ko pong candy, alam niyo po ba kung ano? Don't lose hope. Yun po yung mensahe ng banal na espiritu na huwag akong mawawalan ng pag-asa. Kung paanong palagi rin pong tinuturan ng mahal na Apo sa atin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ngayon nga po, di ba nung last Saturday, ang tema po yung parang under renovation. Ako po talaga ngayon sa mga oras na ito, hanggang sa mga sandali pong ito, kung ihahambing po sa kalsada o sa isang bahay, ako po ay under renovation po. Talagang kasalukuyan pong tinitibag ng banal na espiritu na kung dati pong payat na payat po ako na ngayon po ay pinatatama na ng Panginoon. Ang hingay naman po, ang pinatataba po, unti-unti pong pinatataba sa akin ng ating Panginoon, ang aking kaluluwa. Yung po palang mga pinagdaraanan ko po, noon po, akala ko, yung pinagdaraanan ko na yun, hindi po maganda. Subalit yung po palang pinahintulot na kaganapan na yun sa buhay ko ngayon, kagustuhan po pala ng Ama, baguhin niya po ako dun sa mga mali ko pong bagay na akala ko po okay lang dahil bilang tao, tama lang po yung mga ganong kong pag-uugali. Pero ngayon po, kasalukuyan nga po na ako po ay under renovation. Na talaga pong, kaya ko po pala dinaranas ito dahil po gusto lamang po talaga pala akong baguhin ng ating Panginoon. Kaya po nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat ako po inakay niya sa dambanang ito. At alam niyo po ba, nung anniversary na yon, dapat po hindi po ako makaka-attend ng 25 kasi po may anniversary ng opisina namin. Alam niyo po, kapag tutungtong na po ang alas 12 ng tanghali, at talaga pong, yung po dati kong sakit, nagsusuka po talaga ako. Tapos po nahihilo ko na namamanhid po talaga tong ulo ko na yan. Hanggang po nung Friday na yon, nung 24, na kasi nag-confirm na po ako na pupunta po ako doon sa anniversary. Tapos po, nung alam niyo po talagang nagdidilim na po ang paningin ko, hindi na po ako makahinga. Tapos po talagang namamanhid na po yung ulo ko. Symptoms na po ng, kung iisipin mo bilang tao, yung pong parang na-stroke. Tapos po sa CR talaga pong nananalangin ako dahil alam ko po na kahit nasaan tayo, kasama natin ang Diyos. Talagang dumulog po ako sa Kanya na talagang gabayan niya po ako. Purihin po ang Ama. Alam niyo po nung nag-decide po ako na hindi na po umattend dun sa outreach, saka po dun sa event na gagawin nila. Para lamang po akong nagdahilan, nawala po yung nararamdaman ko na yon. At ang kagustuhan po talaga ng Ama, yung pong makadalo po ako sa dambanang ito. Tapos po kung mapapansin niyo po mga kapatid, mula po nung birthday ng mahal na Apo, di ba lagi pong kinakanta yun, The Prayer. Ninanamnam niyo po ba yung meaning ng kanta na yun o pinakikinggan niyo lamang po siya na maganda siya sa awitin? Alam niyo po, napakaganda po ng mensahe nung na yun. Di po ba sabi nga, help us to be wise. Di po ba sabi niya gano'n na, lead us to a place
where we'll be safe. Saan po ba tayo safe na safe? Di po ba sa dambanang ito? Kaya po napakabuti po ng Ama, sapagkat yung pong pagkakaroon ko po ng karamdaman dati bilang katauhan na hindi po mapagaling-galing ng doktor, naging kaparaanan po ng Ama upang ako po ay makarating sa banal dambanang ito. At kanina po fresh na press. Yung pong, yung pong pamangking ko, wala pong kaano-ano, bigla pong nadapa, na naglalaro. Nalinsad po talaga tong buto na to. Alam niyo po ba, kung dadalhin mo po sa doktor, gagastos ka ng napakalaking halaga. Subalit nga po kung paano ang Tia Elena po ay ginamit na anghel ng Panginoon upang kami po ay makarating sa dambanang ito. Dapat nga daw po kanina hindi na kami aabot dito dahil po 4:30 na aalis po ang mahal na apo. Bigla lamang daw po dumating si Tia Elena. Siya rin po ang naging anghel para hindi po makaalis agad ang ating mahal na apo. Hinaplos lamang po ng mahal na apo yung pong binti na nalinsad po. Nalinsad po talaga siya. Wala na po talaga dito yung buto, dito sa tuhod na yan. Alam niyo po, hinaplos po talaga ng mahal na apo. Purihin po ang Ama. Ngayon po, maayos na po ang aking pamangkin. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa lahat po ng kahiwagaan, kadakilaan na patuloy niya pong ipinasisilay sa amin at ipinadarama niya po ang walang hanggang pagmamahal niya po. At muli po, walang hanggang papuri at pasasalamat po ang inaalay ko sa Ama. Salamat kapatid. Basta wag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Ano man po ang ating pinagdaraanan, sa Kanya lamang po tayo manghawakan ng buong katapatan. Sigurado pong walang imposible. Amen po ba? Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na si Severino Bautista. Ano po ba siya? Isang magandang umaga po sa gabing ito. Ang mababahagi ko lang po, nung unang pagpunta ko po dito noong 2011, hindi po ako pumapasok sa loob noon. Kasi po, parang ang tingin ko po sa sarili ko, hindi po ako karapat-dapat sa banal na dambanang ito dahil po sa aking mga pinagagagawa noon. Dahil po, kunyari, magsisimba po ako, pagdating naman sa bahay, iinom, wala din po. Hiyang-hiya po ako noon. Ngayon po, nung July po, nagbalik po ako. Nagdire-diretso po akong nagpunta dito. Tinigilan ko na po yung mga gawa ko pong kamalian. Hindi na po ako nakikibarkada at gumagawa ng kung anong kasalanan. Imbis na uminom po ako, makibarkada, araw at gabi, dito na lang po ako nagtutungo. Dito ko po kasi nararamdaman yung tunay na ligaya po, saka yung saya at buhay ng isang tao. Mapayapa po yung isip, yung puso at damdamin. Kung nalalaman ko lang po noon na ang payo ng magulang sa anak ay nakabubuti, sana po hindi ko na po ginawa. Pinakinggan ko na lang po sana sila para hindi po ako nalis ng landas noong mga panahon na yon. Kanya po ngayon, sinisikap ko pong bumawi sa mga nagawa ko pong kamalian nung nakaraan. Naninikluhod po ako at humingi ng tawad sa Panginoon sa mga ginawa ko po dati. Alam ko po na
Ngayon lumapit na po ako sa Panginoon, napatawad niya na po ako. At alam ko din po na hindi pa ako ganun ka-perfecto at ka-aktibo, pero gagawin ko po ang lahat para hindi na po ako muling mawalay pa sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Isang buhay na patutuo ka, kapatid, na gaano man karami ang nagawa natin pagkakasala sa Panginoon, hindi niya tinitingnan yun. Basta buong puso lamang po tayo at katapatan na magbalik sa Kanya, sigurado pong siya laging nandyan para sa atin. At sigurado pong siya magpapadama ng tuwiran sa atin at na upang tayo makadama ng pagbabago sa ating mga sarili. Ang huli po natin magbabahagi ay ating pong Mother of the House, Mother Marisa. Salamat, Ama. Salamat mo puli sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo upang sa dako mong banal ay may hayag ang iyong kabutihan na sa bawat araw ay aming nakakamtan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa, makatupad sa marapat at sa iyo maging tapat. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nakaka-touch po pag nagpapahayag po yung mga kalalakihan, lalo na tatay, congratulations po. At yung bata, mga lalaki, bakit ko po in-appreciate yung pagpapahayag nila? Napakahirap pong akayin ng mga lalaki. Kung hindi ang Panginoon na maghahari, hindi po basta-basta sila naniniwala. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kanina po ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon upang maghayag. Subalit, hindi po mawala sa aking isip yung kaukulang kapangyarihan ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na tinanggap nating lahat. Para po sa akin, ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay isang benepisyo. Benepisyo po na mapapakinabangan nating lahat. Amen po ba yun? Sapagkat, syempre po, ang kapangyarihan, kapag ang kapangyarihan ay litang kapangyarihan na taglay ng bawat isa, maaari tayo magtunggali sa ating mga taglay. Amen? Subalit ang kapangyarihan na inihahayag ng ating Panginoon na ipinagkaloob sa ating mahal na Apo Kunching, benepisyo po ang ating nakamtan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang pagninilay? Ano ang kapangyarihang naramdaman mo sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na pinadama sa iyo ng Diyos? Alam niyo po, tama po yung mga pahayag po kanina. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakabubuhay ng mga patay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Isa po ako sa buhay na patutuo na ako'y muling nabuhay sa aking pagkamatay. Ano po? Patay ang aking puso sapagkat wala akong pandama. Patay ang aking mata sapagkat ang nakikita ko'y mali. Patay ang aking isip sapagkat marumi ang aking isip sa unang buhay po. Patay ang puso ko sapagkat manhid ako. Subalit alam niyo po ba, hindi ko man nakitang bumababa ang Diyos para sabihin sa aking, tumindig ka, buhay ka na. Sa pamamagitan ng mahal na Apo, ang kapangyarihan na yon ay pinagkaloob sa Kanya, nagkaroon ako ng benepisyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Alam ko po, hindi niyo po ito maipagkakaila, lahat kayo may benepisyo na. Sa kapangyarihan, pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Amen? Kaya, sa salita pa lang, kung pananaligan po ng bawat isa, kagaya po ng pananalig namin bilang mga alagad, sabi ko nga kay Nanay Myrna, simple lang, sa oras po ng misa, Ama, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung sabi ko nga po sa inyo, ayoko pong maging bahaw, yung kaloob ng pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo sa puso ko. Kaya yun po ang isang layunin, kaya nagmimithi po ako magbahagi. At bawat araw po na nakikipagniig po siya, at sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay pinatutuhanan sa akin ng Ama na siya ay siya nga nasa amin ay nagbahagi sa pamamagitan po ng mga kapahayagan. Kaya yan po din ang dahilan bakit nagmimithi po ako makapagpahayag, hindi para magmagaling, kundi ayaw ko po
na lumisan ng araw na hindi ko po maihayag ang kabutihan ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, pagkatapos ng kapangyarihan na yon, na ako ay nagkaroon ng benepisyo, ang nais ko pong ihayag sa inyo ay, paano ko ito pinagyayaman? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Na alam ko po na, sabi ko nga sa bawat pagpapatutuo ko, ang kaloob sa aming mga alagad ay hambing lamang sa, di ba sabi ng Panginoon, butal ng mustasa lang na mayroon ka is higit pa sa yaman. Ang idinatal po kay kapatid na Pearl ay, ang kaloob sa amin ng mga alagad bilang mga hinirang ay alikabok lang ng mustasa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At alam niyo po mula sa alikabok nito na naging benepisyo ko po sa kapangyarihan ng Diyos, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, naramdaman ko po na sa karampot na ito, kung ikaw po pala ay tatanggap na totoo, alinsabay po na pagtanggap mo sa Diyos ay ang pagtanggap mo sa ginagamit ng ating Panginoon, alam niyo po yung alikabok na to, mabubuo na maging lupa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At dyan ko po nakita na ang alikabok pala, kahit nililipad ng hangin, kung ikaw na binahaginan ng alikabok ay mapagyaman mo at nag-ipon ka bawat araw doon sa kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa ating mahal na Apo Kunching na naging benepisyo nating lahat, yung alikabok na yun magiging lupa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kapag naging lupa na siya, magagamit mo na siya. Maaari mo na siyang tamnan, maaari mo na rin siyang linangin. At yan po, ang pagyaman ko po sa dakong ito, na hindi man sa material, subalit sobrang yaman. Ang taglay po na kapangyarihan ating mahal na Apo Kunching na mula sa ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Pagyaman na, hindi mapapantayan ng kahit na anong material. Pagyaman na, hindi mabibili sa kung saan na supermarket o tindahan. Pagyaman na, hindi mahihiram o mananakaw ng sinuman. Pagyaman na, ikaw lang nakakaalam kung ano yung yaman mo na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ngayon ang, sabi ko nga, Ama, sa karampot na ipinagkatiwala mo, na kami nagkaroon ng benepisyo sa kapangyarihan, ipinagkaloob mo sa aming mahal na Apo Kunching, eto, unti-unti, nagkakaroon po ng liwanag na sa karampot na ito, na sabi nga, kapag ang puhunan mo ay maliit, na hindi, wala kang nilulokong tao, at wala kang nasasagasaan, wala kang nasasakitan, yung maliit na yon ay kabuuan ng malaki. Kaya, doon sa karampot na pinagmulan, upang kamtin ang tunay na kayamanan na mula sa Diyos, yun po ngayon ang yaman na tinataglay ng mga alagad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yaman na, sabi ko nga, ang kabuuan ng piso ay 5. 5 lang po. Subalit sa 5 ito, hindi mabubuo ang isang buo kapag wala ang 5. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Bawat araw ay kapanapanabik. Bawat araw ay may proof si God na kung ito yung binahagi niya sa iyo at tinupad mo, alam mong galing sa Kanya. Amen? Kaya bawat araw habang tumutupad ka sa ating Panginoon, kagaya po ng kami po ay nagsusumikap, na alam po namin na hindi namin kayang pantayan ang kapangyarihan at kaloob sa ating mahal na Apo Kunching, subalit kami po ay naging bahagi. Naging partisyon po kami ng kapangyarihan na yon, na sa dakong ito ay amin nasumpungan. Na alam kong hindi lang po kami, maging kayo rin, yung benepisyo na nakakamta natin bawat araw. Upang, ito po iwanan ko sa inyo, ang benepisyo na to ay manatiling sa iyo, manatiling sa akin, manatiling sa ating lahat. Ibinigay po yan ng buong puso. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, pinadama, binahagi, at itinanim sa ating puso. Huwag po nating hayaan na nang iniwan ng ating Panginoon ay tumutubo na siya at ang gagawin mo na lang ay magdidilig, hindi mo pa magawa. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong mangyayari? Di ba mamamatay? Samantalang iniwan sa'yo ng Diyos, nakatubo na? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Ganyan po. Yan po ang iwanan ko sa inyo. Sa bawat araw, sabi ko nga, wala kaming karunungan. Subalit sa bawat pagninilay na mas malalim, higit mong masusupungan ang inang ng ginto. Amen? Sa pagninilay, nakasama ang sarili mo, evaluate mo.
kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi para magturo ka lang, hindi para magsabi ka lang at gagawin ng kapwa mo, kundi sa dakong ito, kung paano ating mahal na Apo Kunching ay nagpakababa, nagpatira pa sa Ama, nagpaalipin sa Ama. Sa kanyang pagpapaalipin sa Ama, tayo ang maging daan upang maiangat ang kanyang pangalan. Amen? Diyos, sapagkat alam ko po na tayo na po yung bunga ng pagpapakababa, ng pagkaalipin ating mahal na Apo Kunching sa tunay na Diyos. Tayo na po. At ngayon, alam ko po, nananalig akong lubos, na bawat araw sa dakong ito, araw-araw ay bago. Amen? Araw-araw ay kapanapanabik. Walang, kumbaga sa hain, walang tutong na natitira sa kaldero, kundi lahat ay nakakain. Amen? Kaya nawa po, paano ang kaukulang hain na ito ay gusto nating sa tuwi-tuwi na ay napapalitan. Sikapin po natin kainin lahat at huwag tayong magtira sa lalagyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sa pagkain man po, ilagay mo sa rep, lumipas sa isang araw, kahit masarap yon, ininit mo, iba pa rin yung unang hain. Amen? Kaya, walang pinagkaiba na kapag narinig mo na doon sa original na pinagmulan, at nakarinig ka, ay, patawad po, hindi po ito magkakasala. Pagkain na lang po. Kapag nakain niyo po sa una, yung bagong luto, masarap, at nilagay sa rep, at bukas mo nakakainin, hindi na masarap, ganyan din po ang pahayag ng Diyos. Kapag lumipat na po doon sa kakulan, na totoo po yun, di ba po? Kaya hinahanap niyo yung dakong ito sapagkat ang lasa ay lasa na bagong luto. Hindi galing sa rep na 24 hours. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya nawa po, tayong lahat, yan po yung handog ng Ama sa dakong ito, na sabi ko nga, uulitin ko muli ang sinabi ko kanina. Itong ating pagtungo sa dakong ito, na lumipas na 1 taon, 2 taon, hanggang umabot ka na ng 5 taon, hindi na ito biruan. Amen? Hindi na ito kailangang gaya-gaya lang. At kung ikaw sa sarili mo, may mission ka, yung pagtungo mo sa dakong ito na taon na ang bilang, alam mo na ito'y may patutunguhan. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sa aking sarili po, mula nang tumungtong ang maglalawing 4 na taon, sabi ko kay God, God, I will fight for you. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi na ito pwedeng biro-biro. Hindi na pwedeng lang. Hindi talaga. Eto na. Kailangan na, diretso na, wala nang turning back, kundi laban na to para sa katotohanan ni God. Buhay po ba ang Diyos? At yun ay magagawa lamang po ng bawat isa, kagaya po ng aking ginagampanan, na sabi ko nga, pagsawaan nyo man ang aking mukha, subalit makikinig po kayo sa pahayag, hindi po kayo magsasawa sa aking mukha. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun din po sa ating mahal na Apo Kunching, na ito po ay pag-aapuhap. Nasabi ko nga, kami mga alagad, ayaw po namin na kami lang makadama. Kami mga kaps, ayaw namin na kami lang makadama, kami lang masyahan. Kundi bawat araw na ginagampanan ng Diyos sa aming buhay, ay inilalayon po namin na ibigay po sa inyo. At makalasa din po kayo kahit hindi pa sa sarili nyo. Ibig sabihin po, kung nagagawa ng Ama na ipaubaya po sa amin, maipapaubaya din po sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, po ang aking pananaw. Kaya kapag inaral ng ating mahal na Apo Kunching, ito ang top din ninyo, simple ang sabi ko kay God, God, pwede bang pakas-advance? Ibawas nyo na lang kapag nagbigay kayo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At isa po yun, marami nakakapanabik. Parang idadaan mo lang sa kwento, subalit makikita mo, ang Diyos pa rin ang kikilos para sa buhay nyo. Nawa po mga kapatid, ang karampot na ibinahagi ko po sa inyo ay isang pagbungkal muli kung paano ang kahalagahan at pagpapahalaga ng Diyos sa atin at kung paano natin ibabalik yung pagpapahalaga na yon para sa Kanya. Sapagkat siya hindi tao, subalit sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na ibinahagi sa ating mahal na Apo Kunching, tuwiran po at katotohanan na ang Amay bumababa, akyat panaog sa lupa, na wala tayong nakikita, subalit may isang kinalugdan na sa atin ay inalay
upang makarinig tayo ng alituntunin ng Ama upang tayo makapasa sa kanyang kaharian. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po. Tulad nga po na sinabi ng ating Mother of the House, tayo po ang bunga ng paghihirap po ng ating mahal na Apo Kunching, ng kanyang pag-aalay, ng kanyang sarili. Tayo po ay naging bunga matamis. Kaya sana ipalasa po natin sa ating kapwa ang tamis na paghihirap na ginawa ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi. Ang lahat po ay naan niya na tumayo. At awitin po natin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon.